everyone. I'm Gerald Villarde. I am the 2024 World Pro-Am Muay Thai Champion in Thailand and the 2025 Philippine Encuentro Lightweight Champion. Congratulations on your victory. Can you walk us through your journey to becoming the champion? Okay, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos at dahil napunta po ako sa larangan na ito at dahil gustong-gusto ko rin itong sports na to. At nagpapasalamat rin ako sa buong team ng Baldugan at sa aming master kay Cesar Turingan. Thank you po master at sa aking mga teammates. Hindi dahil sa kanila, wala po ako dito at hindi ko ito makamit yung pangarap kong maging champion at sa bawat isang pagtutulungan at bilang isang atleta na hindi madali para makamit itong pangarap ko bilang isang maging champion at lahat ginagawa para sa sarili at sa training umaga at tanghali, gabi. At hindi madali yung proseso para makarating ako dito sa kinakatayo ako ngayon. At pagdating sa diet from 70, naglalaro ako ng 70, umalagpas ako ng 75, nagkakat ako sa pagkain. Kailangan mo meron kang disiplina sa pagkain, pati sa pagpahinga, kailangan mo meron kang disiplina sa sarili mo para mo makamit mo yung pangarap mo at maging bilang isang champion. Hindi madali ito para sa journey ko na maging isang champion. What was the toughest challenge you faced on your way to the top, and how did you overcome it? Okay, bilang isang champion, bilang isang atleta, naging challenge sa akin ito bilang kasi ako isang nag-aaral, pinagsasabay ko pag-aaral, pagtatrabaho, at sa pagtuturo. Ito ay malaking challenge sa akin na hindi ko iniisip na mapagod dahil sa aking pangarap at makamit itong maging champion. Yan lang. Was there a pivotal moment in your career when you realized you could be a champion? Preparation and mindset? Okay, actually, lahat naman tayo ay gusto maging champion. So, ang turuan din sa amin ng aming master, kay Master Cesar Turingan, is mag-training. Merong disiplina sa sarili, sundin lahat ng binibigay na program, at dapat meron kang dedication sa sarili mo kasi lahat naman tayo, lahat na nagcha-champion is dumadaan sa tamang proseso para makamit yung mga pangarap niya sa buhay, maging champion at lahat ng hirap dadaan ka talaga sa butas ng karayom, ganun para maging isang champion. How did you prepare physically and mentally for this championship fight? Okay, anyway, commit rin ako dito para sa training ko at pinagpukusan ko kahit gaano ako ka-busy sa school kasi graduating ko ako ngayon sa college, kaya kahit anong busy ko ay nag-commit pa rin ako sa training at pinagandaan ko kasi nakapokus yung mindset ko sa laban ko ito dahil binigyan kami ng ganitong laban at kaya ang focus ko is sipagan yung pagti-training. Lagi kong may oras sa training kahit gaano ko ka-busy sa aking mga ginagawa at mga trabaho ko ay meron pa rin akong training para dito kasi ito yung para may ibigay kami na magandang laban para sa champion na to. Can you tell us about your training camp and any changes you made leading up to this fight? Okay, dito po sa aming training camp dito sa Destiny Training Center, lahat dito ay ginagawa namin, merong program, merong binibigay yung master namin na program para magwawa po namin lahat. At dito, mas lalo po naming pinagpupukusan yung training namin at meron kaming discipline sa isa't isa, mga kapwa ko fighters at lalong-lalo sa aming master at binibigyan talaga namin ng oras yung bawat training namin para magpalakas kami dito at lahat yan is naka-program. Did you have any doubts before the fight and how did you deal with them? Never ako nag-doubt sa sarili ko dahil alam ko at alam ng Diyos, unang-una lagi po ako nagdadasal sa bago parating na laban na to at dahil sa binibigay sa aming program at sa training namin araw-araw ay nasasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagda-doubt
dahil sa mga kasamahan ko. Kahit alam kong maraming na-injury sa mga kasamahan ko ay patuloy pa rin namin at alam ko na kayang-kaya ko to ang isang champion na aking narap. What was your game plan going into the fight, and how well do you think you executed it? Okay, yung game plan po namin ng aming master is lalaruin po namin siya ng Muay Thai, which is stand up muna. So pag may pagkakataong mag-takedown, doon na kami yun yung second game plan namin. So doon ko na-execute yung second game plan namin kasi may pagkakataon na mag-shoot ako, ma-takedown ko siya. Doon ko na tinapos yung laban sa ground and pound sa referee stoppage. Yeah. Were there any surprising moments or turning points during the fight? Yes, hindi ko inaasahan yung pag-ikot ng kalaban ko kasi mas malaki sa akin, mas mabigat. Nag-cut lang siya pero yung pagsipa niya sa akin sa mataas, di ko inaasahan yun. Ang akala ko lang is magsisipa siya sa akin sa paa. Kaya di ko na-expect na sisipa pala siya ng mataas sa akin. What was going through your mind as you secured the win? Yung tumatakbo sa isip ko, yung na-takedown ko na siya, sabi ko, alam ko na ito na yung sure na panalo na ako kasi na-control ko na siya sa ground at ang gagawin ko na, i-execute ko na lang yung techniques namin doon kung paano namin tapusin. Kaya ginawa ko is, i-ground and pound ko na lang para alam ko doon na matatapos yung laban namin. Now that you are a champion, who are the people you'd like to thank for supporting you on this journey? Okay, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hindi ako pinabayaan, hindi ako nagka-injury sa laban na to at lalong-lalo na po nagpapasalamat ako sa aming master, sa kay Master Cesar Turingan dahil nandiyan po siya palagi sa aming training, nagbibigay ng program, lahat ay ginagawa niya sa amin, physically, mentally, emotionally, lahat binibigay sa amin at nagpapasalamat rin ako sa akin mga kaibigan at mga pamilya at saka teammates na nandito po palagi at tumutulong sa akin para lumakas ang bawat isa sa amin at kahit anong pagod sa training, ma-injury, binabaliwala po namin para magtulong-tulungan po kami para magawa po namin magandang laban. Yun po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat po ako. How important is your team and support system to your success? Okay, napaka-importante po sa akin itong team na to dahil sa kanila nagtulungan po kami. Kaya nagawa po namin isa sa amin yung training namin na pinaghirapan namin. Kaya dito ako umugot ng lakas para makamit ko itong maging champion. Any advice to young people who wants to become like a champion like you? Okay, unang-una, ang ko lang dyan, dapat may tiwala sila sa sarili, lalo sa Diyos. Dapat meron silang tiwala sa Diyos at lagi magdasal at sa mga batang maging champion na katulad ko, sana pagbutihin nilang training, mag-focus sila sa training at dapat meron silang time palagi na mag-training kahit mahirap. Isipin lang nila yung marating nila lahat ng gusto nila sa buhay. Thank you so much, Gerald, for your time. Any last few words for your fight fans? How can they reach you? Okay, nagpapasalamat po ako sa lahat at nagpapasalamat ako sa interview na to. Sana meron kayong napulot na aral sa akin. At soon, sana magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na laban. At follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, TikTok, at YouTube. See you! Baldugan na, baon lagi ang lakas, alay pawis at dugo sa laban di umaatras na. Dito matira matibay kung ikaw isang mahina, di ka pwede na humanagan na. Baon lagi ang lakas, alay pawis at dugo sa laban di umaatras na. Dito matira matibay kung ikaw isang mahina, di ka pwede na humanagan. Sa baldugan, di pwede dito ang mahina, dapat lagi ka may baon na lakas. Bawat segundong tadyak at suntok na lagi mong iniinda at dugo na
na lagi tong kumakatas. Dugo at pawis ang inalay, dapat laging matibay, hindi